Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hindi mo lang nagkaroon ng pagkakataon magsuka. Walang nagpatutuwa. So, tayo po'y manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Mapagpalang Ama, maraming salamat, Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon, na muli kami narito, Panginoon, upang makinig na yung salita, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na buksan mo po, Panginoon, ang aming spiritual na pag-iisip, Panginoon. Makita namin, Panginoon, ang magagandang bagay, Panginoon, na gusto mo ipakita sa amin. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming puso. Ikaw nga, Lord, ang magtanim, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, sa malalim na bahagi ng aming puso. At Lord, bigyan mo kami, Panginoon, na malalim na pangunawa, Panginoon, upang maintindihan namin ito. Lord God, wala po kaming magagawa, Panginoon, kundi mo kami sasamahan sa aming kalagitnaan. Itago mo po ako, Panginoon, sa iyong likuran. At ikaw lamang, Panginoon, ang marinig, ang mahayag, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw, Lord, ang dakila, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na magbibigay sa amin, Panginoon, ng makalangit na karunungan. Kaya, Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwalaan lahat na ito. Hipuin mo po, Panginoon, ang aking mga labi, Panginoon, at tanging, Panginoon, ng kadakilaan lamang, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, ang maririnig nila, Panginoon. Ipuin mo po, Lord, ang kanilang mga tainga, Panginoon, upang, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, na maririnig nila, Panginoon, ay papasok, Panginoon, sa kanilang puso. Hindi po ito lalabas sa kabilang tenga, kundi, Panginoon, matatanim ito dahil, Lord, katuwang mo kami, Panginoon, para patuloy, Panginoon, na lumago, Panginoon, sa iyong salita. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po namin pinagkakatiwalaan lahat, Panginoon. Nagugugulin namin oras, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Ang tangi lamang gagawin namin, Panginoon, ay mag-focus, Panginoon, sa aral, Panginoon, na aming maririnig. Maraming salamat, Lord, sa iyo ang lahat ng kaburihan at karangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ay, salamat. So, last week po, inassess po tayo ni Bishop sa tanong na yung tanong niya na, sino dito yung nagtiwala na? No, sino dito yung nagtiwala na? At halos lahat tayo nagtaas ng kamay, ano? Kasi lahat tayo nagbigay na ng pagtitiwala sa ating mahal sa buhay, pamilya, kaibigan. So, lagi tayo may pagtitiwala. Pero yung pangalawang tanong ni Bishop sa atin, tayo ba'y napagtiwalaan na? So, hindi tayo mahirap sumagot agad, no? Kung tayo ba ay karapat-dapat sa pagtitiwala na yun. So, yun po yung inassess sa atin ni Bishop last week. So, ngayon naman po, meron din po akong dalawang katanungan. So, ang tanong ko po, sis, meron na. Thanks, salamat. So, una po, baka malunod eh. Una po ay, sino po sa inyo yung, taas po yung kamay ng tumanggap na siya ay isang lingkod ng Panginoon? Sino po dito yung nagsasabing lingkod na siya ng Panginoon? Story na taas pa. Yun, amen. Alam ko naman talagang yung pagtaas yung kamay na yan ay hindi para sa akin yan dahil ako yung nagtanong, ano. So, nakikita ng Panginoon yung mga sagot ninyo. So, ang pangalawang tanong ko dito sino yung faithful sa atin bilang isang servant ng Lord? Ang hirap talaga sumagot, ano? Kasi, kung tutusin, faithful naman tayo. On the other side lang ng ating pagkatao. Pag tinatanong natin yung kabuuan natin, mahirap sagutin. Dahil ang Lord lang ang nakakakilala sa atin. Dahil mismo tayo, hindi talaga natin kilala yung sarili natin. No?
mahirap talagang i-assess yung sarili natin sa mga ganitong tanong lamang. So ngayon na po mga kapatid, ang tema po natin sa buwan ng Marso ay katiwalang tagapangasiwa. So ngayon naman po, dito sa verse na ibinigay sa akin ni Bishop sa Matthew 25 verse 14 to 30, ang pamagat po na ginawa ko ay The Faithful Stewardship of a Good Servant. So, ulitin ko po, The Faithful Stewardship of a Good Servant. So, basahin po natin yung... Uy, muntik na. So, basahin po natin yung Matthew 25, 14 to 30. Sabi po dito, verse 14, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. So, sabi dito, tinawag niya ang kanyang mga alipin. So, sino po yung alipin? Kanina po tinanong ko kayo kung sino dito yung mga servant. So, tayo po yung servant ng Panginoon. At yung nagbibigay ng talinghaga dito ay ang ating Panginoon Jesucristo. No, tayo po yung servant ng Lord. Ang sarap po sa pakiramdam na tayo ay pinagtitiwalaan ng Panginoon. Ang sarap marinig na may tiwala sa atin ng Panginoon. Yung salitang tiwala, sa totoo lang napakahirap magkaroon ng ganun. No? Kaya kapag ikaw pinagkatiwalaan ka, parang napakasarap sa pakiramdam na ipapakilala ka na ikaw ay pinagkakatiwalaan. Kunyari si Jolo, kaibigan ko. Pag ipinakilala ko siya, ito nga pala yung pinagkakatiwalaan ko, kaibigan. So, mataas yung antas kapag sinabing pinagkakatiwalaan ka, mataas yung pagtingin sa'yo. So, dito, sinasabi dito na tinawag ng Panginoon yung kanyang mga alagad at pinagkakatiwalaan niya. So, yun, no? Tapos dito naman po sa verse 15, binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. So, take note po doon sa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. It means, alam ng Lord ng ang availability ng bawat isa sa atin. No? Higit lalo doon sa mga pinagkakatiwalaan niya. Alam ng Lord ang kakayahan ng bawat isang pinagkakatiwalaan niya. So, yun yung tinitignan ng Lord, yung salitang kakayahan. May kakayahang ba tayong pagkatiwalaan? Kumusta po tayo pagdating sa term ng pagtitiwala? Maaasahan po ba talaga tayo ng Panginoon? Maaasahan ba tayo bilang isang manggagawa ng Panginoon? So, yun po yung i-assess natin sa ating sarili. Tuloy ko lang po. Binigyan yan ang isa ng 5,000, ang isa na may 2,000, at ang isa pa ay 1,000. Pagkatapos siya'y umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakan iyon. At tumubo siya ng 5,000. So, humayo agad. No? Humayo agad. Ibig sabihin, kumilos agad. No? Ang aliping pinagkakatiwalaan, walang sasayangin na pagkakataon para maipakita ang kanyang katapatan sa kanyang Panginoon. So, kung tayo tinatanggap natin na isa tayong katiwa-tiwala na lingkod ng Panginoon, wala tayong sasayangin na pagkakataon para maipakita natin sa Panginoon yung pagiging tapat natin.
No? Ang taong mapagkakatiwalaan, gagawa yan kapag andyan ang kanyang Panginoon. At higit na gagawa kapag wala dyan ang kanyang Panginoon. Bakit? Kasi mas ma-exercise yung kanilang pagiging katiwala. So tayo mga kapatid, kung wala po ang bishop natin, kung wala ang mga pastor natin, kamusta po kaya tayo? Mapagkakatiwalaan pa rin po ba tayo? O dahil nakikita lang tayo ni sister, nakikita lang tayo ni brother, kaya kailangan natin kumilos ng katiwa-tiwala. Pero kapag wala sila, wala na, windang-windang na tayo. Bakit? Kasi nakatuon lang tayo doon sa naglilid sa atin. No, nakatingin lang tayo doon sa mga pastor, sa mga leader natin, sa mga deacon natin. Doon lang tayo nakatingin. Pero kapag tinuon natin sa Lord, yung ating mga puso, kahit wala ang Lord diyan, gagawa tayo. Bakit? Kasi alam natin pinagkakatiwalaan tayo ng Lord. Kasi alam natin servant tayo ng Lord. Tuloy ko po. Sa verse 16, gayon din ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. So, ito kaya tayo, dito kaya tayo nakalinya. So, itinago yung salaping ginto. Ano ibig sabihin nun? Effortless. Laziness. Yun po tayo, no? Ayaw ng hirap. Ito yung mga Kristiyanong takot sa responsibilidad. Ayaw ng trabaho. Ayaw ng inuutusan. Ang nakalulungkot po mga kapatid, marami sa mga Kristiyano ang ayaw ng trabaho. Gusto attend lang, ayaw ng commitment. Kapag Kristiyano ka, kapag tinanggap natin ang Panginoon, may commitment tayo. Hindi tayo pwedeng sisimba, uuwi. Hindi pwedeng ganun. Kapag tinanggap natin ang Lord, ang tinatanggap natin ay ang salita ng Lord. Ano ang salita ng Lord? Kasama dyan ang utos ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng maging selective. Ay, ayoko niyan. Gusto ko yung puro pagpapala lang ang tatanggapin ko sa Lord. Ayoko na inuutusan ako ng Lord. Ayoko na napapagod ako eh. Ayoko ng responsibilidad. So kahapon po, habang nagsusulat po ako doon sa may labas namin, meron pong isang batang lumapit sa akin. So yung itsura ng bata, nakilala ko na kung sino siya eh. So sabi niya sa akin, ate, sabi niya, ano ba napapansin mo sa mundo natin? So sila yung mga nagpapahayag na salita ng Lord, ng mga Jehovah. Pero ang isa sa kinabibiliban ko sa kanila, kahit hindi nila kilala ang tao, lalapitan ka talaga nila para i-share yung kaalaman na meron sila. No? Hindi sila mga tamad. Hindi sila takot. No? Hindi sila umaayaw sa responsibilidad na meron sila, na meron na ibibigay sa kanila. So, tayo na nagsasabing Kristiyano tayo, ano ba yung masasabi natin sa mundo? Kapag nakasabi niya sa akin, ano po ba masasabi niyo sa mundo? So, napaisip ako, napakagulo na ng mundo natin eh. Kaya lang ayokong patagalin yung yung conversation namin dahil meron akong ginagawa. Pero bilib ako doon sa bata na yun. Siguro nasa 14 years old lang siya. Ganun katapang yung kanyang talagang i-deliver niya kung ano yung gustong ipagawa sa kanya ng Lord. No? Samantalang tayo ini-schedule pa lang. Pinagmimitingan pa lang natin yung gagawin natin. Parang napapagod na tayo. Parang nakakita na tayo ng maraming problema. Parang umaayaw na tayo
Sandali lang, Pastor Val. Hindi ko pa po alam kung meron po akong mai-invite. Ganun agad tayo no? Nagbibigay agad tayo ng negative. Nagbibigay agad tayo ng hindi tama na sasabihin, kundi dapat maging positibo tayo. O Pastor Val, magdadala ako ng maraming tao para makakilala sa Panginoon. Hindi Nagmi-meeting pa lang tayo kung anong gagawin natin sa taon na ito. Ando doon na yung, kasi Pastor Val, ang dami trabaho na ini-invite ko Pastor Val, ito lang yung kakilala ko No? Sa totoo lang, nahiya ako doon sa bata kahapon Kasi kahit hindi niya ako kilala, andun yung eagerness niya, nakausapin ako. Hindi niya ako kilala, pero gusto niya akong kausapin, gusto niya magpahayag sa akin ng salita ng Lord. Kaya lang, medyo sinansala ko lang siya dahil meron din akong ginagawa. Sana makita natin yung sarili natin na ganun din. No, kahit may ginagawa tayo, isang tabi natin yung ginagawa natin. Bakit? Kasi hahayo tayo Gagawin natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon Ano ba yung pinapagawa sa atin ng Panginoon? Ang ipangaral, ang kanyang salita, yun yung inuutos sa atin ng Lord So, iilan lang ba sa atin na nakakagawa na ito? So, ako po, aaminin ko po sa inyo na hindi rin ako perfecto. Na kahit tumatayo ako dito, marami pa rin po akong pagkukulang sa Panginoon. Kaya kahapon talagang, may kurot medyo malaki yung kurot sa akin. May kurot talaga, nakaramdam talaga ako ng sakit nung lumapit sa akin yung bata na yun. So parang naisip ko na, sana may ganun din akong power na ipahayag ang salita ng Lord sa kahit sa hindi ko kakilala. So sila hindi naman talaga mga taal na tagaliptong, pero talagang pumupunta sila sa lugar na yun. So hindi sila lazy, hindi sila tamad, nag-e-effort sila. No, wag natin tularan yung alipin na nandito sa binabasa natin na itinago yung salaping ginto. No, hindi siya nag-effort. Itinago niya, natakot siya. Bakit? Ano kinatatakutan niya? Ayaw niyang mapagod. Tinatamad siyang kumilos. No? Ayaw niya na nahihirapan. So, sana mga kapatid, hindi tayo itong servant na to. At naniniwala ako na wala naman sa TLCF na mga tamad na servant. Tawa si Jolo. Uwe. Verse 19, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at ipinagsulit sila. So, take note po tayo dun sa salitang ipinagsulit. So, ito na po, reporting time. No, darating po ang panahon na magre-report tayo sa Panginoon. Ito yung exciting part ng mga Kristiyano Ano ang iuulat natin sa Panginoon? Ano ang maganda nating masasabi sa Panginoon bilang katiwala niya? Meron kaya tayong maire-report na maganda? Ano kaya i-report namin? Lord, sa TLCF, lagi kaming kumakain, Panginoon. Laging umaapaw ang lamesa ng TLCF. Yung po ba i-report natin? So, Lord, ang dami namin hinuhugasan. Dahil lagi kami kumakain, Panginoon. So, yung ba yung dapat na i-report natin? So, mga kapatid, totoo po na tayong lahat ay magsusulit sa Panginoon. At ito na po yung simula. No? Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon at dapat tayong magsulit sa Panginoon. May maganda kaya tayong report na masasabi sa Panginoon. Gaano ka-trusted ang report na maririnig ng Lord mula sa atin? Ito pa yung maganda. Maririnig kaya natin sa Lord ang salitang, well done, my good and faithful servant. Come and share your master's happiness. No? Kapag narinig natin yung salitang, well done, my good and faithful servant. Parang, wait, napakagaling ko naman. Diba? Ang husay ng ginawa ko.
Tapos sasabihin pa sa'yo ng, come. Ibig sabihin, ikaw talaga yun. Ikaw talaga yung tinatawag ng Panginoon. Ikaw talaga yung faithful servant na hinahanap ng Panginoon. Dahil hindi niya sasabihin sa'yo ng, come, tapos iba yung tinatawag niya. Kundi ang sasabihin niya, come, ikaw talaga yun. Tinutukoy ka talaga ng Panginoon. Ang sabi niya, come and share your master's happiness. Makikisaya tayo sa Panginoon. Pero ang tanong, faithful servant ba tayo? Good servant po ba tayo? Ano po ang sasabihin natin sa Lord? Ano ang garantiya ng Panginoon na ikaw bilang pinagkatiwalaan niya, maganda ang isusulit mo sa Kanya. Maganda ang iuulat mo sa Kanya. Anong garantiya natin doon? Ano kayang klaseng servant meron tayo? Tayo po ba yung faithful servant? O tayo unfaithful servant? So, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung sino kayo dahil wala po akong karapatan. Dahil ako man po, dumadaan din ako sa trial ng Panginoon. Lahat tayo ay tinetest ng Lord kung karapat dapat tayo sa Kanya. Kaya yung sa tanong na, ano po ba tayo? Good servant po ba tayo? Ang makakasagot lang po niyan ay ikaw sa harap ng Panginoon. Ano ang isusulit mo sa Kanya kapag nagkita kayo ng Panginoon? So ngayon pa lang maglista-lista na tayo. Kasi baka mamaya singhaba na ng Manila paper yung isusulit mo sa Lord. Grabe, napakaganda nun. Talagang matutuwa sa atin ang Lord kapag gano'ng karami isusulit natin sa Panginoon. Pero kung kahit sa tissue paper, wala tayong maisulat naku, mag-ayos-ayos na po tayo ng ating mga puso. At kasama mo ako doon hindi lang kayo. Mag-ayos-ayos na po tayo sa Panginoon. Dahil talagang darating ang time na magsusulit tayo sa Panginoon. Darating ang time na magre-report tayo sa Lord. Kung sa kaunting halaga po ay napagtitiwalaan tayo, walang dahilan para hindi tayo pagkatiwalaan ng Panginoon sa mas malaking halaga. Kung sa kakaunting halaga nakikita tayo na karapat-dapat, walang dahilan para hindi tayo pagkatiwalaan pa ng Panginoon. No? So, bigyan ko lang po kayo ng konting trivia about sa pagiging stewardship ng Panginoon, no? So, ito po ay pananaw ko lang, no? Kung ma-inspired kayo dito sa sasabihin ko, ay sa Lord ang kapurihan. Pero kung hindi naman po, bahala na rin ang Lord sa inyo, no? Sa pagtatides po, ito na po tayo. Sa pagtatides po, sabi po dito, ang pagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan sa malaki. So, sa pagtatides po mga kapatid, may mga nagsasabing, yung 10% daw po ay hindi naman angkop sa panahon natin ngayon. Dahil panahon daw po ito ng biyaya at habag ng Panginoon. Wala po problema doon. Wala pong problema doon. Sabi nga po yung pagbibigay natin ay maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Yung mga cheerful giver, wala pong problema doon. Ulitin ko po, wala pong problema doon. Pero sasabihin ko lang po sa inyo, kung hindi po natin ginagawa ang pagbibigay ng 10% sa Panginoon. Ito sa akin lang to So, nami-miss po natin yung chance, yung opportunity for the Lord to bless us again.
So, para sa akin po ito, no? Kung hindi po natin na isasagawa yung pagbibigay ng pagiging tapat natin sa Panginoon, namimiss natin yung pagkakataon na muli tayong pagpalain ng Panginoon. So walang problema sa pagbibigay. Walang problema sa pagbibigay kahit na saan, anong paraan yan. Basta maging tapat lang tayo sa Panginoon dahil hindi naman po napapatid ang pagpapala ng Panginoon. So sa akin lang po, nung bago kami lumipat dito, nagtanong po si Bishop sa amin, ano daw po ba yung pwede namin ma-encounter sa paglipat namin dito. And to be honest, nagsalita ako sa kanya, Bishop, magiging problema ko po dito, umamasahin na kami, sabi kong ganyan. So, ako naman, binibigay ko talaga yung tithes namin. Kaya nga sabi ko sa kanya, pero sa bahaging ito, Bishop, sa totoo lang, dun sa tithes namin, dun ko kinukuha yung pamasahe namin. Kaya kung mamamasahe kami ng 160, ang may mabibigay ko lang talagang tithes, 350 na lang. So, at yun ay talagang hinihingi ko ng tawad sa Panginoon. Pero mga kapatid, napakabuti ng Lord. Napakabuti ng Lord. Nangyari siguro sa amin yan, mga ilang buwan na talagang kinukuha ko yung pamasahe namin doon sa tithes namin. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, hindi hinayaan ng Lord yung ganun. Ang gusto ni Lord, ibigay ko ng buo-buo yung tithes ko. Binigyan niya na, binibigyan niya kami ng pamasahe namin. So, lumalabas na yung pamasahe namin dun sa tithes namin. At yun ang kabutihan ng Panginoon sa amin, hindi na namin pinoproblema. At naniniwala ako na darating yung time, hindi lang pamasahe ang bibigay sa amin ng Panginoon, kundi sasakyan na para hindi na kami mamasahe. So, andun din yung faith ko sa Lord. Nandun din yung faith ko sa Lord na eto nga, naibibigay niya no? Higit pa ron, alam kong kayang ibigay ng Panginoon. Katuwang ko si Pastor Val sa pag-pray. Alam ko, gusto niya rin, Ate Dulcie, kuha ka na ng sasakyan mo para ano. Kaya wala pa kasing helipad dito, kaya hindi pa. So, yung po yung sinasabi ko na pagkakatiwalaan tayo sa maliit na bahay, mapagkakatiwalaan tayo sa mas malaking bagay. So, huwag po natin walang bahala yung pagbibigay ng tithes. Tama naman po na magbigay tayo ng cheerful giver. Maging cheerful giver tayo. Pero iba po talaga pag tithes ang binibigay nyo. Danas ko to mga kapatid, totoo to kapag hindi ako nagbibigay ng tithes, hindi ako makatingala sa langit, sa totoo lang. Parang napakabigat ng pakiramdam ko. At kasi pag umuwi si Alex ng gabi, syempre buo yung binibigay niya sa amin. Ayoko agad pinapapalit kasi ang bilis maubos So pagdating ng linggo, dito na ako nagpapapalit sa mga kapatid para ibigay ko sa tithes. Kasi nakakahiya naman na, Lord, kumuha ako ng sukli So, hindi ko ginagawa yun. Ang ginagawa ko, pag talagang wala akong buo yung pera ko, pag nagbibilang na kami ni Emerson, doon na binibigay ko yung tithes namin. At akala ko nga ako lang yung nagkakaganon Hindi rin pala kasi minsan nagkasabay pa kami ni Brother June na nagbigay ng tithes noong time na nagbibilang na kami. So mga kapatid, kung bakit sinasabi ko ito, sa pagbibigay po, sa pagiging tapat natin sa Panginoon, huwag po natin hayaang ma-miss natin yung opportunity na pagpalain tayo ng Panginoon. Kasi tinitignan po ng Lord yung katapatan natin sa Kanya. Totoo po na ang pagpapala ng Lord ay binibigay niya sa lahat. Totoo po yan, lahat tayo nakakatanggap ng pagpapala. Pero special po yung nagiging tapat sa Panginoon. Kaya po, sinasabi ko po, totoo po ito. Iba po talaga yung treatment na ikaw ay tapat sa Panginoon. No? Huwag natin hayaan na ibigay lang natin yung kung ano yung gusto natin, no? Pilitin natin ibigay yung karapat-dapat sa Lord. No? Ano pa po? Tuloy ko po yung binabasa ko. Verse 20.
Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 na ibinigay niyo sa akin. Ito pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita ng mas malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. So ito po yung sinasabi ko na maging tapat tayo sa Panginoon dahil kasama natin ang Panginoon kapag naging tapat tayo sa Kanya. Talon po tayo dito sa verse 24. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinihasik. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Heto na po ang 1,000 ninyo. So, ang sabi dito, alam ko pong kayo'y mahigpit. Sabi niya sa Lord, alam ko pong kayo'y mahigpit. Oy, good morning po, Padua sisters. So, sabi po dito, alam ko pong kayo'y mahigpit. So, ang tanong po, mahigpit po ba talaga ang Panginoon sa atin? So, sabi niya dito, alam ko pong kayo'y mahigpit. Hindi po mahigpit ang Lord. Nagiging mahigpit lang ang tingin natin sa Lord kapag tinatamad tayong sumunod sa Kanya. No? Akala lang natin mahigpit ang Panginoon, pero hindi natin alam, tinatamad lang tayong sumunod. Kaya akala natin mahigpit ang Lord. Ganun din naman sa mga estudyante eh. Kapag ang daming pinapagawa ng teacher, tinatamad sila, sasabihin, terror naman itong teacher na to. So, ganun din. Kapag ayaw nating sumunod, nakikita natin na ang pangit na ugali doon sa nag-uutos sa atin. So, itong alipin na to, ang sabi niya sa Panginoon, mahigpit kayo, sabi niya. So, hindi mahigpit ang Panginoon. Nagiging mahigpit lang siya kapag tinatamad tayong sumunod. Kapag ayaw natin ng responsibilidad. At sabi pa niya dito, gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan. So, mga kapatid, baka nakakalimutan natin, ang Lord ang unang nagtatanim. No? Ang Lord ang unang nagtanim ng pagtitiwala sa atin. Dahil kung tayo, wala tayong kusang pagtitiwala sa Lord. Ang Lord ang nagtitiwala sa atin kahit hindi tayo katiwa-tiwala. No. Minsan nga, kapwa na natin mananampalataya, wala pang tiwala sa atin eh. Pero sino yung nagtiwala sa atin? Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Yun yung nagtiwala sa'yo. Ibig sabihin, mataas ang pagtingin sa'yo ng Lord. No? Pinagkakatiwalaan kanya. Pero dito, sabi niyo, gumagapas kayo ng hindi naman ninyo tinamnan. No? Parang ang sakit eh, no? Kapag wala tayong trabaho, anong ginagawa natin? Nananalangin tayo, humihingi tayo ng trabaho sa Panginoon. Anong ginagawa ng Lord? Sinasagot ng Lord yung dalangin natin. At bago pa yan, katakot-takot na pangako ang pinapangako natin sa Panginoon. At kapag katapos na sagutin ng Lord ang prayer mo, wala na. Lord, pass muna ako sa church kasi may trabaho ako. Lord, pass muna ako sa discipleship kasi marami kong ginagawa.
So, asan na yung pangako na binitiwan mo sa Panginoon? No? Tapos sasabihin mo, hindi naman ikaw naghirap dito, Lord, eh. Bakit ko naman ibibigay sa iyo lahat? No, napakasama ng ano natin. Hindi maganda yung pagtingin natin. So, masarap sa pakiramdam na yung Diyos mismo yung nagtitiwala sa atin. Kasabi pa niya dito, nag-aani sa hindi ninyo inihasik. So, sa kalagayan mo, magpapatuloy ka ba sa pagtatrabaho kung ikaw ay manlulupaypay, kung hindi ka bibigyan ng kalakasan ng Panginoon? Ang Lord ang nag-aasik ng kalakasan sa atin, kaya tayo nakakapagpatuloy magtrabaho. Kaya tayo nagpapatuloy na gumawa sa araw-araw natin dahil hinahasikan tayo ng Lord ng kalakasan. Maraming ibinibigay sa atin ng Lord na isinasawalang bahala natin. Bakit? Kasi ayaw natin sumunod sa Kanya. Gusto lang natin humingi. Ayaw natin sumunod sa Panginoon. Ang gusto lang natin, laging humingi sa Panginoon. At yun yung masakit. Ang Lord naman, kahit ayaw nating sumunod, bigay pa rin ng bigay. No? Hindi nananawang magbigay ang Lord. Tayo hindi rin naman nananawa. Hindi nananawang humingi. No? Yung po yung isang hindi magandang katangian ng mga tao. Lahat ng meron tayo ay inihasik ng Panginoon. Kaya walang dahilan para hindi natin ibigay ang para sa Lord. Walang dahilan para hindi tayo ibigay ang buong katapatan natin sa Panginoon. Talong po tayo sa verse 28. Sabi dito, kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang meron ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. So, ito yung masakit na part sa atin yung hindi tayo pagkatiwalaan ng Panginoon. Yung kunin sa atin ang lahat ng meron tayo, saka tayo itatapon sa kadiliman. So, tas eto tayo ngangawa-ngawa, sisisihin ng Lord, magtatanong, malakas pa yung loob magtatanong, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Anong nagawa kong kasalanan? Samantalang alam naman natin kung ano yung kasalanan natin. Mga kapatid, anumang sitwasyon meron tayo, naniniwala akong kalooban ito ng Lord para malaman o mapatunayan kung gaano tayo nagtitiwala sa Kanya. Kung hanggang saan ang pagtitiwala natin sa Panginoon. So ito po yung kabuuan ng verse na binasa ko po, no. So dito po sa verse na binasa natin, mayroon pong dalawang estilo ng tamang pamamahala, no. Una, yung pamamahala na isang master. The master's management style. Pangalawa po, yung pamamahala ng mga lingkod. The servant's management style. So, punta po tayo dun sa the master management style. So, ito po yung estilo ng isang namamahala. No? Sino yung namamahalang master ba? Ito si Lord. Si Lord yun, syempre. No? Si Lord yung master natin. Unang-una, yung delegation. So, yun yung style ng Panginoon sa atin, yung delegation. Pinangangatawan nito yung kanyang
trabaho bilang Panginoon. At siya talaga yung nagbibigay ng task sa atin na dapat natin gawin. So, si Lord yung magbibigay ng task sa atin na ito yung gagawin natin. Oh. Pangalawa, yung clear expectation. Yung malinaw na inaasahan sa atin ng Panginoon. Ano po ba yung malinaw na inaasahan sa atin ng Panginoon? So, nalalaman ng Lord yung kakayahan na meron tayo. Sabi ko nga kanina, alam ng Lord yung availability ng bawat isa sa atin. So, ang Lord, nakatingin siya doon sa resulta. Ang paningin ng Lord doon sa resulta, sa mangyayari agad. Remember yung nangyari kay Jacob last Wednesday na sinasabi ni Bishop na lahat na nangyari sa kanya, hindi alam ni Jacob kung bakit. Pero on the end, ay para sa Panginoon pa rin, no? Para gawin siyang tulay ng Panginoon para sa kanyang para sa kanyang bayan. So yun yung naging purpose ni Jacob para sa bayan ng Panginoon. Ginamit siya ng Lord. Ang Lord kasi nakatingin, resulta agad ang tinitignan ng Lord. Tayo hindi eh. Nagbabalak pa lang tayo, ang dami na nating what if, ganito, ano mangyayari kapag ganito, ganyan. Marami na agad, nakikita agad natin yung pangit na mangyayari. Ang Lord hindi, nakatingin siya dun sa magiging resulta. Nakikita ng Lord yung magiging resulta sa atin. The God beyond our expectation. Yun yung ano ng Lord eh. Beyond our expectation. Siya yun eh. So, malinaw ang expectation ng Panginoon sa atin. Kaya lang nagiging malabo pagdating sa atin kasi hindi natin maintindihan. Kasi wala tayong sapat na kaalaman kung ano ba talaga ang gusto ng Panginoon sa atin. Alam na Lord, nasasablay tayo. Kaya nga may pagtitiwala eh. Andun din yung pagtitiwala ng Lord para ma-push tayong gumawa at ipakita yung karapat dapat tayo sa kanyang pagtitiwala. No, alam ng Lord sasablay tayo. Pero dahil pinagkakatiwalaan tayo ng Lord, alam niya lalapit tayo sa kanya. Alam niya in the end ng task na ibinigay niya sa atin, sa kanya pa rin tayo lalapit, hihingi ng tulong. No? Ang pangatlo, yung accountability. Yung pananagutan. Akala natin tayo lang yung may accountable sa ginagawa natin. Hindi po. Higit ang Lord. Kaya kapag nadadapa tayo, andyan lagi ang Lord para ibangon tayo. Bakit? Accountable siya sa atin eh. So, binigyan niya tayo ng task, binigyan niya tayo ng trabaho, no? Pananagutan niya kung ano ang mangyayari sa atin. Kapag nahihirapan tayo, andyan ang Lord para alalayan tayo. But pananagutan niya tayo eh. No? Isa yun sa mga privilege na mga servant. Ang panagutan siya ng Panginoon. Lagi nandiyan dyan ang Lord para sigipin siya sa lahat ng mangyayari sa Kanya. So, yun po yung master management style. Yung delegation, clear expectation, at yung accountability. So, punta naman po tayo sa servant management style. So, tatlo po ito. Iba-iba, syempre, iba-iba po ang tao, iba-iba yung style ng pagmamanage natin. Number one, yung po yung proactive and entrepreneurial. Entrepreneurial. Ang isang mabuting lingkod o alipin, aware sila sa kung ano ang mangyayari na may kaugnayan sa pamamahala nila, particular sa isang bagay. So, hindi sila yung papatay-patay. Active sila, maagap sila. Nagampanan yung kanilang gagawin. So, iba rin yung active sila sa kung anong bagay na gagawin nila. Example din sa ating pananambahan. Maagap tayo na nagagampanan ang dapat na gagawin natin.
So, proactive po ang mga servant ng Lord. Yung po yung isang style, no? Hindi sila yung sinasabi na natutulog sa pansitan lang. They active talaga sila sa lahat ng gagawin nila. Pangalawa po, yung conservative and risk-averse. So, ito po yung pamamahala na isang lingkod na itataya kung ano ang meron siya sa mababang expectation, pero garantisado. Hindi sila yung ariya ng ariya. No? Ang tinitignan nila yung garantisado ang magiging bunga. Umiiwas sila sa panganib at sa malalang sitwasyon. Hindi nila hinahayaan na mawala yung pinaghirapan nila, no? Sila yung mga sumusugal pero sa sigurado, no? Hindi sila yung basta sunod lang na sunod. Hindi, talagang nag-iisip sila, nagpaplano sila, no? Takot sila sa mga sa pagbagsak sa kabiguan. So, yun po yung mga conservative at risk average. So, ito naman yung pangatlong klase ng servant management style. Ito po yung fearful and inaction. Ito po yung klase ng pamamahala na hindi pa kumikilos, talunan na, no? Sila yung mga hindi gagawa ng paraan para manalo. Kung ba parang, sumunod ka na lang sa agos, ganun. Hindi, wala silang gagawing paraan para may panalo yung pinapamahalaan nila. Tanggap agad nila yung pagkatalo nila. Walang motivation na ipanalo ang laban dahil ayaw nila ng responsibilidad sa buhay. In other words, sila yung mga tawad. So, doon po sa makikita po natin kung anong style ng servant meron ang bawat tao, no? Doon lang sa tatlo na yon. So, meron din pong lesson for management. Ito po yung aral ng mga namamahala, yung mga manager. Lesson for the manager. Empower and trust. Kailangan na isang tagapamahala ay magpakita ng galing, lakas, potensyal, at mapagkakatiwalaan. So, ito po yung kailangan ng mga napagkakatiwalaang tagapamahala. So, pangalawa po, set clear expectation. May malinaw na inaasahan sa isang tao, bagay o pangyayari. Pangatlo po, hold accountable. Ito yung taong responsable sa lahat ng kanyang gagawin at paplanuhin. So, ito po yung mga katangian ng isang tagapamahala. Number 4, encourage innovation. Bilang manager, kailangan malikhain ka sa paggawa ng mahuhusay na idea. Nag-encourage ka ng pagbabago. Makikita agad kung magiging produktibo ba ang isang gagawin o isang plano, kanyang paraan. Nakikita agad niya kung epektibo ba ang mga iyon. At yung pangapat po, address fear and inaction. Ang isang manager dapat nakokontrol agad yung takot na hindi pa nagaganap. Ibig sabihin, wala pa pero pinaghahandaan mo na. Walang manager na tulala o lutang, no? Kapag ikaw ay tagapamahala ka, dapat aktibo ka. Hindi pwede yung papatay-patay ka. Para maging isang magaling na tagapamahala, dapat handa kang harapin ang takot at mga posibleng bagay na darating sa iyo. So, yun po yung mga dapat natin tandaan bilang lingkod ng Panginoon. So, dito po sa pinag-aralan natin, ito po yung conclusion. Ito po yung conclusion. God expects us to use what He's given to us for His purpose. No?
Ine-expect ng Panginoon na gagamitin natin sa mas mainam ng paraan kung ano yung layunin ng Lord sa atin. Pangalawa, God is the owner of all our resources. Talaga naman sa Lord lahat. Wala tayong ambag. Ano lang ang ambag natin? Ultimo nga yung kalakasan natin. Sa Lord galing yan. Ano lang ang ambag natin? Yung desisyon natin na magpatuloy sa buhay. Yun lang ang ambag natin. Dahil lahat ng meron tayo, lahat yan ay galing sa Panginoon. Faithful stewardship does not depend on how much you've been given. Sabi nga, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, magpagkakatiwalaan sa malalaking bagay. So, ang mandaraya sa maliit, mandaraya din sa malaki. Hindi mahirap sa Lord ang magtiwala sa tao. Naniniwala po ba kayo? Hindi mahirap sa Lord ang magtiwala sa tao. Ano ang masakit doon? Ang tao walang pagtitiwala sa Panginoon. Yun yung masakit. Ang Lord hindi nauubusan ng pagtitiwala sa atin. Pero tayo, hindi lang sagutin ng Lord ang prayer natin, wala na tayo agad pagtitiwala. So, yun yung dapat natin i-work out. Na ang Lord nagtitiwala sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. At dapat matutuloy tayo magtiwala sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat.